Maglangan. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Actually, kani nga mensahe kadaghan nato ni nga nadunggan o lahi karon ang ako nakita sa pulong sa Ginoo. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 or ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 1 hangtod sa 5. So, isa tong to kusog mubasa dira. 3:1 hangtod sa 5. Iman-i kini sa katapusang mga adlaw maabot ang mga malisod nga panahon. 5 pero Hangtod 5. ang mga tao maguna-una lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Ang bugiro sila, tason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili ko pasalamaton o dili Diyosnon. Wala sila'y kaluoy, wala'y puangon, tigbutang-butang, mapatuyangon, pangis, madinungtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron o garboso kayo. Labihon nila ang kahilayan kaysa Diyos. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikpoy nila ang matuod nga gahom ni ini di kayo kini mga tawhana. Ang Ginoo magapanalangin ka nato pinagi siya mensahe ini kabuntagon. Natong hisutan kini katapusang mga adlaw. No. Ang pulong sa Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo timan ikini. Ang word timan ikinibot pasabot imong ipabilin o ibutangin nimo sa imong hunahuna o kasing-kasing. Aron imuhang kanunay masubaybayan o makita kung tinuod ba na nga mensahe ang imuhang ginasunod. Kaya imong pulong sa Ginoo timan ikini sa katapusang mga adlaw. Pulong sa Ginoo nagsulti ka nato katapusang mga adlaw. No. Bawat pasabot dili pa lang kini ang katapusan. Kundi doon na pa rin mga paghitabo na atong experience dili kalibutan na. Iyon ang pulong sa Ginoo sa katapusang mga adlaw abot ang mga malisod na panahon. Gani kung makita nato ang situation nato karong panahon. Grabe ang kalisod na nahiaguman yan itong mga tao na napiktuhan sa kalamidad. Kung makita nato daghan kay mga tao na nagpaskin na lang dito para sa mga vlogger. Naaway mga tao na nangandoy sila na matabangan sa atong government. Makita nato dira grabe ang mga tao na una-una lamang sa ilang kaugalingon. Bugiro sila, mapahitaskon, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton o dili Diyosnon. Kaya ang pinaka-luoy kaayo nga mga paghitabo sa kinabuhi sa tao. Makita nato dira na ang tao dili yun, kung makita nimo sa gawas, daghang mga tao dira nag-respeto lang. Pero yung naman nato pang maayo, mauna ang pamatasan sa kalibutan na atong ibuhian karon. In verse 3, wala sila'y kaluoy, wala'y puangon. In word, wala'y puangon. Sobra naman nga, kanabang mapahimuslanon na tao. No? Wala siya naghuna-huna sa gibati sa usa ka tao, mga tao wala'y puangon. No? Kuhaon lang niya kung sa iyang gusto. Kanang gusto din niya, kuhaon din niya. Muna ang mga tao na walay puangon. Maputuyangon, bangis, manilutanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron o garbuso kayo, paliguhon nila ang kahilayan kaysa Diyos. Mao ini ang nahitabo sa kalibutan ni Igsoon. Nga mga tao wala gyud naghuna-una sa mga butang nga umaabot. Wala nila giuna-una nga ang ilang kinabuhi importante at ubangan sa pagbuhi ng Diyos. Wala nila giuna-una nga ang ilang kinabuhi gimahal, isakripisyuhan sa Ginoo.
Nakita nila nga ang mga tao, grabe, kung makita na to, ipalabi nila ang kahilayan. Makita ba na to? Once doon ay crusade, gamay lang tao. Pero kung doon na kani artista nila, perting daghanan tao. Tama ba? Kaya naman, mauna ang gisulti sa pulong sa Ginoo, nga kanunay ang tao magpalabi sa kahilayan. Yung pulong sa Ginoo, verse 5, magpabilis silang reliyoso apan sa likway nila ang matuod na gahom niini. Kita na ito na, ang tao nagpabiling reliyoso. Buutan kayo. No? Buutan kayo, pero kung makita na ito dira ay maayo ang iyang batasan. Ang isulti sa Diyos, ang mga tao, kaugalingon lamang ang kitanaw. No? Wala sila huna-huna sa pagbati sa daghang mga tao. Pero ingon ang pulo sa Ginoo, likayi kining mga tauhan. Likayan ba? Likayan? Ingon ba? Dili nimo sundon or sunduon ang iyang ibuhat. Gusto sa Ginoo mapalikayan ka ng mga butangan. Kaya doon na ay duha ka butang nga atong isgutan karong buntag. Kaning kasakitan nga mahitabo sa tibuok kalibutan sa dili pa mubalik ang Dios. No? Kaning kasakitan nga mahitabo sa tibuok ha. Dili extended ang samal ani. Kaya tibuok kalibutan ang isgutan sa pulong sa Ginoo. Dili extended ang gato ani. Amen ba? Satan ang tao na puyo ni kalibutan na dili accepted ang tao ana. Dili accepted ka ng mga tao na nasa lain nasod. Kaya di mo kalibutan ang hisgutan sa pulong sa Ginoo. Sa Matthew chapter 24 verse 6 to 24 verse 6 to 8. Pareho ko basa. Matthew chapter 24 verse 6 to 8. Makabati kamo mga gubat sa duol ninyo, o mga balita may tungod sa mga gubat sa layo, apan ayaw kamo pabalaka. Kining mga butangan kinahanglan hitabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubat ang mga nasod, mag-away ang mga ginharian. May mga kagutom o mga linog sa tanang dakit. Kining tanan sinugdanan ka lang sa mga kasakit. Wow! Dalawa ang isulti sa pulong sa Ginoo. Makapatid kamo mga gubat sa duol ninyo o sa mga balita may tungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka. Ang atong kinabuhi dapat dunay karabang mahimo ang atong kinabuhi. Dunay pagsalig nato sa tubuhi nga Dios. Nga naman, kung dunay pagsalig sa Ginoo, ang atong kinabuhi dili gyud mabalaka. Nabalaka man ang mga tao sa kalibutan tungod sa mga panghitabo ni kalibutan na, pero ang pulong sa Ginoo nasulti ka nato nga kinahanglan dili ta mabalaka. Kaya ini mga butang na mahitabo gayon, ingon siya sa verse 6, ini mga butang na kinahanglan mahitabo apan wala kini mapasabot na mauna ang katapusan. Kita na ito ng pangkalamidan karon. From 2019, ang 2019, before pa lang ang December, before pa lang na-end ang 2019, sa testimony ni Pastor, gibati na yun niya sa iyang sulod, nga dunay kalamidad nga mahitabo sa tibuok kalibutan nga ang dili masudlan. Ang dili maaptan sa kalamidad, maaptan. Ang saman igsuon, mo ginay pinaka nakita nako nga bisan pang pagbagyo sa laing nasod ang samal, puro lang siya kadabang mga sobra na lang. Tama ba? Naman siya pagpaibalo sa social media, pero dili gyud as in nga mahitabo na sa saman.
Linog kung makita nato dra ang saman mo'y makita nako nga safety. Pero kung katong time sa 2019 ang pandemic ni sulod, kita nato apil ang saman. Tama ba? Mao na ang gibati ni pastor. So pila ka tuig siya nga nahitabo? 2 ka tuig kapin. Pagsugod pa lang sa beer, gibati na ni pastor na dunay kalaminan nga grabe kalisod. No? That's why sa akong nakita sa social media, sa TikTok mo nakakita ato ni itong Black American yung share. Sa TikTok to na ako nakita in all September. Before pa lang nahitabo ang first na linog. Nakita na ako ang prophecy. Actually, wala kayo nakakuha sa iyang prophecy. Pero sa pulong sa Ginoo, akong ilang taon na mahitabo, di na siya. No? Ino na pulong sa Ginoo dito sa verse 7, magubat ang mga nasod o mag-away ang maging harian, may mga kagutom o mga linog sa tanang dapit. O mami ang mahitabo sa iyang gisulti nga dunay linog nga mahitabo sa Pilipinas. No? Sa eskwelahan, linog. Sa mapot. Dagan yung linog nga mahitabo. Katong sa atong sa adlaw, pizza Jess. Dalawa, kaduha to na linog. Pero sa tago, misol, kaupat. Ang gabiin, paghuman ato, ikaduha nato diri, nasunod ng tulong kahong na dito, duha kahong na dito sa takong na naglinog. 4.4 ila to, basta 4 kapit. No? Nga na ang naitabo. Ikaw na puno sa Ginoo, dunay linog sa tanang dapit. Ikaw itong Black American, doon na pa'y from October to January, mas gusto pa ito ng linog. Nakita na ko sa social media sa PHOX na iwabot nga 9 point something na linog. Pero ang puno sa Ginoo na nagsulti na ginasalaan. Sugan pa lang na gisulti sa mga nag-prophecy nga mao na ang nahitabo. Gisulti na sa pulong sa Ginoo. Wala pa lang na tao. Tama ba? Wala pa lang na tao. Gisulti na sa pulong sa Ginoo nga dunay mga paghitabo nga mahitabo nga parehaan na. Iwas sa verse 18, kinitanan, sinugdanan pa lang sa mga kasikitan. Tanawa na itabo. Sa kalisod o sa mga panitabo na kalibutan na, kung makita nato, grabe na ang nahiaguman o na-experience sa mga tao. Gani kung makita ni mo atong isikan nilino atong bisagis, ang mga tao diha na sa napulit sa kasada, sa kawas na sila natulog, nag-tent na lang. Nakita niyo sa social media? Nag-tent na lang ang mga tao, wala na nisulod silang balay. Pero sila nagpiyo nila, wala. Naghabol na sila. Naghabol na sila ang balay. No? Kaya sa kawas na sila nakatulog, luwi kaayo. Kaya kung mama na ang gisulti sa pulong sa Ginoo, yung na pulong sa Ginoo, sinugdanan. Buot pa sa buot, madula pa rin mas lala atong situation. Naman ito isulti siya na plane crash 16 to 23. Diyan ang bisa. Plane crash ang isulti niya. Inutuman na ito pang maayo yung suon niya. Dili tinaw ang ato ang kalibutan. Dili siya joke. O sa atong pagkinabuhi, hindi kalibutan na hinutuman na ito pang maayo. Nga atong kinabuhi, importante nga mabalik na ito sa tumbuhi ng Diyos. Kaya naman, kining mga pangitabo na atong nahiaguman karon, sinugdanan pa lang kini sa katapusan.
Gisindan ko ni Julian katong balay nga among istihan itong kasal nila. Grabe pagkahugno. Wala ba ito na po na-send sa GC, no? Kaya katong balaya mo murang gabukon ang kung siya kay dito may nangatulog na naguba ba itong nasa luyo nila na terrace na tagak nila tungkol sa puso kayo na ulan. Nabungkag din siya. Pero katong yung pag-ikaw kayo dito mo dito sa Davao Oriental yun ang main yun nato. 7.9, no? Bagay dito. Makita na ito, grabe ang mga building na kuhan yun. Nahunog. Hindi dalim ang hayaguman. Pero yun ang pulo sa Ginoo, sinugdanan pala. Buong kasabot, doon na pa yung mga panghitabo nga mas kusog paani nga mga panghitabo karon. Ang pulong sa Ginoo ang isulti sa pulong sa Ginoo nga tungod sa linog mabahin sa tulo ka kauna ang isa ka syudad. Ababa, isa nakalungan na ang pulong sa Ginoo, mensahe sa pulong sa Ginoo. Mabahin tungod sa linog. Kaya karon panandaan kinahanglan at imano nato ang akong kinabuhi kaduha nga mahitabo sa dili pa mobalik ang Ginoo or dili katapusang mga adlaw. Mao ni ang timailhan nga hapit na mobalik ang Ginoo. Chapter 24 in Matthew verse 33 hangtod sa 34. Matthew chapter 24 verse 33 hangtod sa 34. Usa inikakita sa ninyo niining tanan, isahira ninyo nga dool na ang panahon. Gapit na gayon moabot. Inyong dumi kining tanan may tabo sa dili ba mga matay ang tanan tao na karon buhi pa. Tanawa may tabo dira. Mao na ang mga panghitabo nga dili gyud basta-basta nga may tabo sa tibuok kalibutan. O samtang kita nga kinabuhi ni kalibutan na kinahanglan nga i-prepare nato kanunay ang atong kinabuhi. Dili lamang ang atong kinabuhi, kundi ang atong relasyon nato sa tungbuhi nga Dios. Kaya wala na pinaka-safety nga lugar, karon nga situation, karon nga panahon. Ang imong balay, dili na safety nga lugar. Kaya kung maglinaw kusog, isod kayo ang kahitang sa tao samtang nagkinabuhi, hindi kalimutan na. Pero tanawan na ito, no? Bisan tuwod nga nahitabo, kini mabutang na wala, pakialam ang tao. Wala kahadlok ang tao. Mahadlok lang ang tao, kanang panahon nga doon ay kalamidad. Pero human sa kalamidad, wala na. Wala, nahitabo. Kaya kinahanglan kita ng mga tao kinahanglan magbantay ka kanunay. Amen ba? Gusto sa Ginoo nga atong kinabuhi, maprepare kanunay. Kaya timailhan kini o mga kini ang ilhanan na hapit na mubalik ang Ginoo. Iyang pulong sa Ginoo. Busa kita ninyo ninitanan. Isaya ninyo maduol na ang panahon o hapit na ngayon moabot. Amen ba? Verse 34, hinugdumi kini. Kinitanan may tabo sa dili pa ng mga matay ang tanang tao karon buhi pa. Boy pasabot, maka-experience pa ang tao samtang buhi pa ni kalibutan na maka-experience siya o daghang mga kalidad. Ang ulo sa Ginoo kamatay sa laing David. Katong verse na linog, kung makita nato daghang namatay ato. Amen ba? Daghang namatay ato. Karon nga linog, dapon namatay, yapon. Amen ba? Kaya kinahanglan ang atong kinabuhi, mabalik na ito sa tungbuhi ng Diyos. Hello? Kaya may tabo o ginitanan. Amen ba? May tabo ginitanan. Kaya naman, mo niya ang isulti sa pulong sa Ginoo sa atong tanan. Isulti niya sa Ginoo para ka natong tanan, ang dili ka mahadlok. Kung dili ko na tayo tahayin.
nga maghinuktok. Mamalandong sa pulong sa Ginoo o sa pagabuhaton sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Sa situation na ito karon kitanggal ng dili man jud siya dili man jud siya perfect din ang atong kinabuhi. Pero doon na tayo chance sa atang buhi pa kita nga tao, doon na pa tayo chance na bumalik na doon sa itong buhi na Diyos. I-prepare na ito kanunay ang atong kinabuhi niya sa itong buhi na Diyos. Amen ba? Nagagawa po ito sa ang angay buhaton sa katapusan mga adlaw. Kini katapusan mga adlaw, kung sa may dapat na itong buhaton. Mag-prepare ba ta? Manikahamot ba ta? Gusto ato ba panikamutan nga magkanusata mga malato? Wala na tayo bro? Amen ba? Pero kaling isulti nila na wabot ang 9 point something ang linog o sa sapal ni may tabo. Kasi may tabo sa timog sapal. Nga ang ilang giingon nga ang sapal magpatong lang wala tayo may tabo mahimuan. Hindi ba? Ang ato lang panikamutan karon kanang atong kinabuhi mawalis sa Ginoo. Amen ba? O sa buhaton na to, una-una maghinumsol, ubiyaan na to ang sala. 2 Peter chapter 3 verse 9. Iyon ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang isa at sumalagi sa Ginoo huna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kung dili ka ang tanan maghinulsol o mubiyak sa ilang mga sala. Wala siya naghisgot mahitawod sa grupo. Wala siya naghisgot sa mahitawod sa kung sa ang status sa mong kinabuhi. Ang iyang ilantaw sa atong kinabuhi nga kinahanglan kita mubiya sa atong sala maghinumsol at ubangan sa atong buhi nga Dios nga naman kay kung mahitabo kini mga butanga o maabtan kita maabot ni sa tuwa wala na chance para sa atong tanan. Samtang doon na pa yung chance, kinahanglan maghinulsol ta ato bangan sa Ginoo o biyaan nato ang atong karaan na kinabuhi. O sa ang atong kinabuhi karon kinahanglan nga atong i-focus ang atong kaugalingon ngadto sa tumbuhi nga Dios nga naman. Igsoon, dili siya mahimo nga karabang ang mga panghitabo ini kalibutan na ato alang himuon nga moral ang istorya. Kaya mga panghitabo ini kalibutan na tinuod na ang hitabo. Amen ba? Ang isulti sa pulong sa Ginoo tinuod na ang hitabo. Kaya kung wala isulti sa Ginoo, paghinulsol o biyaan nato ang atong mga sala. Amen ba? Kaya bang seryoso ka na bumalik na doon sa tumbuhin na Diyos. Kaya naman, wala pang may chance ang tao once mamatay siya sa iyang kasalanan. Kaya hindi man na madala o kampo sa mga taong buhi. Amen ba? Yan po na po kinikalag ni Tapulano na makadawas siya sa gikarian nga gi-prepare nimo kaniadto dili na madala no kaya masahon nimo sa Luke chapter 16 si Jesus mismo na nagtudlo ana o nagpahibalo ana kanato na ang mga patay ng yun may higayunan ng ampo para sa mga buhi. Nakita mo nga nag-ampo ang patay para sa mga buhi kasi nakita mo atong dato. Ingon ang dato. Una-una niyang request, Amahan. Di ba? Mau man ang ampo? Amahan, lumahimo, ipatulog kang Lazaro ang iyang tudlo sa tubig. Aron pabutawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayos sa kainit ni kalayo. Una-una niyang ampo. Ikaduhan niyang ampo, unsa? Ikaduhan niyang ampo.
dili man na mahitabo ka man, ako na lang kang hangiyon, nga ipadala sila sa rungan to sa amo. Diba? Nakampo siya. Ipadala sila sa rungan to sa amo, kay doon ako 5 kay igsoon dito. Nga pamilya na akong kinabuhi, di ko gusto nga mayani siya, dining dapit sa kasikitan. Muna iyang request, muna iyang prayer. Balik kayo ng itulo sa atong religion kanya ito, makita mo yung mag-ampo para sa mga patay. Kung ang tao maluwas lang sa atong ampo ng mga buhi, ay maguna-una kung hinigog ko eh. Ano man, basing ako yung maulahin kamatay, wala yung ampo sa ako. Hindi na ako maluwas. Yan na ang pamaagis sa Ginoo. Wala dyan. Ha? Pero makita natin ang mga patay nag-ampo para sa mga buhi. Karoon palagdaan na naampunan sa Ginoo. Yung galing siya, dili na pwede, yung siya, parang dili pwede nga doon na pwede mabanhaw. Yung siya, kung dili sila mamati ka Moises o sa mga propeta, dili sila maliwas. Kung saan man kung ipupulong sa pulong Moises ito, muli ang pulong sa Diyos. Pentateuch, Word of God. Amen ba? Kisa man ang mga prophet, katong mga tao nagisugo sa Ginoo, baksak niya sa maayong balita. Kung ang tao dili mo sumutuo sa yahan, tao dili mo tuo sa pulong sa Ginoo, nagisulti o isang niya sa mga prophet o sa mga pastor o sa mga alagad sa Ginoo, wala Diyos siya kagayunan ng maluwas. Muna ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Kaya karon pa ng daan, kinahanglan, i-prepare na ito. Kanunay, atong buhay ng Diyos, nga naman, yun ang pulong sa Ginoo. Wadili siya maglangan sa pagtuman sa iyang gisaan. Kanato. Yun siguro ka, di mo langan. Gano'n na namatay naman ako, ang akong ginikanan, akong mga apuhan sa mga apuhan. Wala. Mo ba nag-isulti sa mga tao kaniyan to? Na mubalik ang Ginoo. Gano'ng hantod karon na tao na lang ako, wala man ibalik ang Ginoo. Inga na nga pagkasulti, bahakon ba ang Diyos? No? Kaya ang iyang isulti diri, dili siya maglangan sa pagtuman sa iyang gisaan. Sumala sa giuna-una sa uban, apan siya nagpainom kaninyo. Ngano wala pa siya ibalik until now? Kaya nga itong kinabuhi usahay, buutan usahay di. Tama ba? Kasi mo isa na di, usahay, buutan usahay di. Ako, isa ka na. Ano man? Sometimes, buutan na matag. Dagang nagkwarta, di ba? Dagang nagkwarta Palit ito. Pag wala ka di kwarta, tapos tapos malingin. Sipong na yung ulo. Sulakay ka, talugon, gano'n man. Maganda, tabusin mo. Pero kung makita niyo mo, napainom ang Diyos. Kaya dili siya buot na may usang malaglag sa iyang katauhan. Amen ba? Kung sa'yo hinungdan, ano wala pa rin balik ang Ginoo? Tungkol sa imo ha. Balik sa Diyos. Amen ba? Kaya hindi pa yun siya mabalik kung wala yun ka nagseryoso sa pagdaog na doon sa Ginoo. Hindi pa yun siya mabalik kung hindi pa yun ka seryoso sa imo Kristohanong kinabuhi. Kaya naman, ayan sulti, dili siya bukod na may usang na malaglag. Sa Salmo, nako'y nabasa sa Salmo, ino siya dito, kung mamatay ang iyahang alagad, or kung mamatay itong nahigugma sa iyahan, magsubok ang iyang kasing-kasing. Ano magsubok ang kasing-kasing sa Ginoo? Kaya dili man siya buot na malaglag ang tao. Kaya hamon ang kinabuhi. Amen ba? Gimahal, gipakamatian, giatiman pagmahayo. Kaya gusto sa Ginoo nga kitang tanan bumalik sa Ginoo. Amen ba? Basta madalat magkinabuhi malahaan kung ihalag ang kinabuhi kato sa Diyos. Verse 11 hanggang sa 12. 1 Peter chapter 3. 11 hanggang sa 12. Chapter 3.
pagtuon sa Dios nga ang mga langit mo silahom ug maugsaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Urgent kini nga buhaton nato nga mga Kristohano ingon na pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga magkinabuhi kamong balaan o ihalat ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Hello? Dili man balaan ang tao, pero makinabuhi kitang balaan. Asa ta makinabuhi balaan? Kanang gihinluan sa Dios. Ipasaylo sa Dios. Amen ba? Kano sa ka hinuan sa Ginoo, kano sa ka pasayloon sa Dios, sa dihang ang imong kinakaugalingon miluhon at ubangan sa Ginoo, na ngayon nagpasaylo sa Ginoo, sa tanan natong nahimo at ubangan sa pagbuhay ng Dios, dihang matay ang Dios mo hatag galing mo paglimpyo, aron mahimo kang balaan at ubangan sa pagbuhay ng Dios. Dili na gituhan sa mga tao, ihimo, ihulpa sa mga tao nga giinom nila mauna ang Ginoo nga muna'y balaan. No! Ikaw nga nagilusod at ubangan sa Ginoo, ikaw balaan. Amen ba? Balaan ka ng dili ko na balaan nga ayaw kong talugan, balaan ba yun? Dili, anak. Amen ba? Kaya magilikayan nimo ang pagpanasala, gilikayan nimo ang kahilayan, gilikayan nimo ang kalibutan ng mga buhay. O imo ang ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa tumpulinas. Lord, I'm sorry. Karang seryoso ka, maayong pasaylo ngadto sa tumpuy nga Dios, balakanon ka sa Ginoo, limpyuhan ka sa Ginoo, putlion sa Ginoo ang imong kinabuhi. Kaya nila sa matag simba na to, nagyan ang word, putlia o Diyos, ang kasing-kasing ko. Nga naman, moray prayer kanunay nato, kato sa tungkoy ka Diyos, kaya nga naman, ang imong tibuok simba, dili madawat, kung dili may putli ang imong kasing-kasing. Dili may mong mapasaylo ang imong kinabuhi, dili na madawat sa ginang mong simba. Nga naman, dili na perfect na tao. O gusto sa Ginoo nga itong kinabuhi, dili ta may mong hapugiro nga ito sa pagbuhay nga Diyos. Buhutan man ko. Dili man ko makasasala. Kristohanon ko, dubutan dyan ko. No. Itang tanan, masipyat yung igsoon. Hindi ba? Pero nang naitidra. Kita nakakiti. Sa iba din mo iti. Pero ngayon pa lang yung nakita ang iti. Ilikayan na nimo. Kalunan mo balik-balik na, masagilan kita ng imong iti. Inana ang ako kinabuhi. Wala si Simon. Iti dyan. Kinatalan, dili mo, masikyan, mandyan ang tao. Pero nung naman na ito pangmaya, dili yun masikyan ang Ginoo sa pagpasaylo ka natin. Hello? Dili mo sikyat ang Ginoo sa pagpasaylo ka natin. Kanang sa kapasaylo sa Ginoo, kanang Lord, huwag iko'y mahimo Ginoo kung wala ka. I'm sorry, Lord. Panginoon pa lang nimo sorry ka nang kinasing-kasing hindi mo nga mayo kag sorry nga to sa imong amahan. Di ha mahimo kanang mamatandog ang kasing-kasing. Kada itong anak ni mo nga nakasala sa imo ha? Na may mga anak nun, grabe kahit din kayo sa gusaon. Sa gusaon katlong magkahi kayo. Pero sa panahon na muduol na sa imo o mayong suri, kung sa'y batiun ni mo, mga tandugon ang imo kasing-kasing. Ingana ko sa Ginoo. Was ang imong kinabuhi at kinabuhi ka diri sa kalibutan mo. Grabe ka madungon at ubangan sa Ginoo. Sa usaw sulti madungon siya. Buhat yun sa iyang gusto buhaton. Pero sa panahon na munangog ka sa Ginoo, may sorry. Balo ka, kung inasing-kasing na imo pagpangayot pa sa iyo sa Ginoo, matandog ang kasing-kasing sa Diyos. Ug diha nga panahon isuon nga napulo sa Ginoo, mahimong putli ang imong kaugalingon. Amen ba? Gusto sa Ginoo nga ihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Mo gusto sa Ginoo. Kaya naman, kung dili man ko'y mahalad ang imong
imong kinabuhi ato sa tubuhi nga Dios, dili ka maangkon sa Ginoo. Ikaw lang kanunay mahimo ka na pang hari sa imong kaugalingon. Amen ba? Dili ang Ginoo mo'y maghari sa imong kaugalingon. Kung dili mo mahalan ato sa tubuhi nga Dios. Hello? Kung naghalag kang offering, naghalag na kadra sa offering, hindi ulit ba mo, kaon ba mo ang offering? Kaon ko to. Dili na mali mo kaon, di ba? Unang-una, ganun din mo kaon, maulaw ka na. Ikaduha, dili man na kaya tuwan. Hindi ba? Yung ka, Lord, akong ihalan ang akong kalugalimon na nakanin mo. Yung pagulitin mo, ikaw gihapon nagbuot si mong kaugalimon. Ikuha ni mo yung halan. Dapat kung may ka ihalan na ako ang akong kaugalimon na nakanin mo, Lord, dapat ang Diyos may magbuot si mong kaugalimon. Unsa ang kabubuton sa Ginoo dapat na matuman sa itong kaugalingon. Kaya naganito yung isulti dito sa prayer. Ito siya, maghari ka kanamo o tumanon ang iyong pagbuot ngani sa yuta ngayon nga gituman kini sa langit. Natuman ang kabubuton sa Ginoo sa langit, pero ang kabubuton sa Ginoo sa itong kinabuhi, tagsa lang matuman. Kaya nga naman, kita may hari sa itong kaugalingon. Amen ba? Magbuhat man mo. Hindi ka musipa. Magbuhat man mo. Iyan hindi kinabuhi. Magbuhat man mo. Naman ka. Amen ba? Hello? Pero kung ang Diyos ay nagbuhat sa imong kaugalingon, makinaunsa ang dagan sa panahon. At imanon ka sa Ginoo. Kaya naman, once nahalan na imong kaugalingon, accountable ang Ginoo sa mga kinabuhi. Amen ba? Kung ganun ay nadugan ako, ako'y nadugan na nasultian nila. Kung matay ka ni kong pobre Lord, ikaw diyo'y mapakaulawan. Lain nga prayer, no? Lain nga pagsulti ba? Magpropri ka ni Lord, hantod sa hantod, ikaw yung maulawan ano. Kahit magpaminaw. Sino may ang Ginoo may hinungdan. Ang gusto ba yan sa Ginoo, madakot ka? Gusto ba na mo? Actually, gusto sa Ginoo madato ang tao. Pero sometimes, hindi niya padatoon ang tao. Tungkol kay naging tao na mausap yun ang mausap yun ang kinaya. Tanawa ha? Sa lihag, wala kay kwarta, grabe mo. Dundot sa Ginoo. Kaya lagi, nakay panginahangan. Pero sa lihag, provide na sa Ginoo ang imong ipanginahangan. Nakalimot ka sa Ginoo. Wag ka pasalamat mo. Salamat. Ano yung ihatag sa kuwa? Wag ka kaan na siguro. Pagdawat mo, ano na yun dito? Wala ka pasalamat. Ano wala pa tayo ipadato sa Ginoo? Bugiro mo ito sa Bugiro tama, no? Taga ka 1 million. Taga ka 1 million sa Ginoo. Saan na nandito? Talaga ka na ano ka? Saan na rin ako? 30. Hindi ka pa natuon sa Ginoo. Amen ba? Pero ang pinaka-importante, no? May mo kang madato dahil sa spiritual. Kaya kung mag-usap mo ng madato ka physical, madato ka sa kalibutan, sunugon na tayo katapusan. Sa 2 Peter chapter 3, or chapter 3 verse 10, ino siya ito, tunawon sa Ginoo ang tibuong kalibutan. Kaya ito yung mga ipalikabutan nga dato. Ano ito? Which? Quiz. Ito itong testimony ng itong tao ba na may itong mamatari o gasto. Agi sa sagalan.
Nakagi man siya sa mga kanal, kaya tikulan man to. Tikulan man to. Agi siya na sa kanal. Kadungog man siya, sulti sa baki. Sirit. Naging adik ang gasto. Ato siya, patat, sirit. Pagdukan niya, baligyan niya ang kawa, yung lutang, baligyan. O ba nila o? Balikan niya ang baki. Kita niya ang baki sa dalag. Ikaw ito na sulit. Pusan kita din mayo. Anang baki. Please. Please. Wala na. Mag-wis mo yun ang tanan nga itong ipanikamo dito sa kalibutan. Ang tanan, kita manggilita ng ulabay. Amen ba? Kaya ang pinaka-importante, paningkamutan nato na ang atong kinabuhing Kristohanon, malipay kanunayan kita. Nga no, i-provide niya ang pangandoy sa imong kasing-kasing. O sa ginoo niya sa Psalms 47 na siya ito, pangita ang kalipay iha sa Ginoo o ihatag niya ang pangandoy sa imong kasing-kasing. O sa man pangandoy sa imong kasing-kasing? O sa ang pangandoy sa imong kasing-kasing i-provide na sa Ginoo. Hello? Ang gusto lang sa Ginoo nga ihalad nato ngadto sa tumbuhi nga Dios. O ikatulo paningkamutan nato nga may bubutli ang atong kasing-kasing verse 14 ingon na pulo sa Ginoo diri. Busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo nining adlaw niya ng adlaw panikamot kamo pag-ayo nga mahimo kamo putli o dili sa lawayon sa Dios o masaway sa Dios o may pakigdait kaniya. Hello, yun ang pulo sa Ginoo, paningkamot ka mong putli at ubangan sa Ginoo nga dili masaway sa Dios. Lain ba yun ang Dios masaway? Lain magaling kayong sawayon ka sa tao, no? Baka kang ilog. Nakita niyo mo po na. Dami mga bahog ay ilog na dili mo angkon. Lain ng tao ang sulti. Mahiubos ka. Kung sa pagkaang Ginoo mo mahiubos. Mo sulti sa mo. Mas mahiubos ka. Hindi ako musimba niyo mo. Kung hindi lang ang musimba sa Ginoo, wala kay kaugmaon. Amen ba? Ingon na pulo sa Ginoo paningkamuti nga mahimong ang putli o dili masaway at tubangan sa tumbuhi nga Dios. O sa Ginoo yan, Ephesians chapter 5 verse 27. Ephesians 5:27. 27? Oo. Sa ingon niini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bukos niyang kanya. Ukli o walay kasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Wow! Kung ano ang gusto sa Ginoo nga mahitabo, kanatong mga tao may presenta sa Ginoo sa katapusan mga adlaw judgment, dara ang akong chairs. Hello, kita ang itawag sa pulong sa Ginoo nga simbahan. Ang Espiritu nagpuyo sa inyong kasing-kasing. Kaya nalimutan ang chairs. Amen ba? Iyon ang pulong sa Ginoo sa ingon, niini katugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo niya sa bukos niya kaanyag. Wow, guwapa, guwapo. Humot kaayo. At ubangan sa tumbuhi ka Diyos. Hello? Bukos niya kanya putli o walay kasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Hello? Inumduman na ito pang mayo dito sa langit. Walay dautan na makasulod dito. Dito sa langit, puro matarong ang makasulod dito. Kaya galing dito sa langit, di na ka mag-ampo. Kaya naman, saan pa mga pag-ampo ka mo? May dautan dito. Amen ba? Mag-ampo na magutan dito sa kalibutan kayo kung sa iyo mo, ingon ang pulong sa Ginoo. Pag-ampo ka mo, ano din ka mo mahok sa panunay. Kaya ang kalibutan na itong ipuyan, kinanglan na mag-pray every
every day. Nga naman, ang kalibutan nga itong ipuyan puno sa panulay. Sa Ginoo sa Revelation, alaot ka mo nasa yuta o ang sa dagat, kaya naman naaliha ang demonyo, ang yawa. Karaang bitin, karaang serpente. Amen ba? Kung nakakang demonyo din sa kalibutan, doon pasabot, wala naging chance ang kalibutan na mausap pa. Pero ikaw nga tao, doon na pa kayo chance na mausap at tubangan sa tungkol. Hello? Ikaw na pulong sa Ginoo, malingkamot kitang putli. Ikaw pa, magkinabuhi kitang buutan at tubangan sa Ginoo. 1 Peter chapter 2, verse 4 to 12. Or 11 to 12. 1 Peter chapter 2, verse 11 to 12. Mga igsuon, naghangyo ako kaninyo ingon ka mga dumuduo ug mga langyaw niining kalibutana. Ayaw kamo padaog sa mga lawas no kainiggon nga kanunay nakig-away sa inyong alam. Pag binuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tingod sa mga dili magtotoo, aron kung kamo dauton nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat, magdayeg sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Ilang po lang sa Ginoo, mga igsoon, naghangyo ako kaninyo, ingon nga mga dumuduog o mga langyaw, hindi kalibutan na. Tinoon na ang atong kinabuhi din sa kalibutan, kitang tanan diligin magpermanente sa kalibutan. Kitang tanan dumuduog lang sa kalibutan, mga langyaw lang din sa kalibutan. Kaya ang pulong sa Ginoo nagsulti sa tuwa, ayaw ka mo padaog sa mga lawas ng kalibon nga kanunay nakik-away sa inyong alam. Hello? Kung sa Ginoo, ang imong kasing-kasing dili na kabubuhat ani, pero ang imong una-una kanunay gyud nagsusul si mo buhatan ang anuman mo ay kanunay gisusulan sa demonyo aron ang atong kinabuhi dili maka-acquire sa kingharian nga i-prepare sa Ginoo before siya mobalik. Kaya laglakon din niya ang tao nga naman, hindi man siya kakaya o laglag sa Ginoo. Kaya ang tao ngayon ibuhat niyang laglakon. Pero dili gusto sa Ginoo nga laglakon ka o malaglag ka, kaya naman, gisaaran na ka sa Ginoo nga before pala ka na tao, nakapalo na ang Ginoo sa imong situation. Ipilit na ka sa Diyos. Dili aksidente anong nakapagkabot ka na. Kung dili pagpilit na sa Ginoo nga nang nakaabot ka din. Nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Verse 12, pag binuotan ka mo sa inyong pagkinabuhi, susunod ka ayo'y suon na magbinuotan. Isa may naka-experience na natin? Isun kayo magbinuotan. Pero yung pulong sa Ginoo, pag binuotan ka mo sa inyong pagkinabuhi, ipon sa mga dilig magtotoo. Hindi kayo maluga na lang ako ba? Marga po na simba-simba, maot ka po batasan. Hindi nga na. Amen ba? Dapat ma-appreciate ka sa mga tao. Bumban ko sa inyo, iligsimba ninyo sunod domingo ha. Dahil mga tao na mga gano'n man, nakita niya ang imong kinabuhi na nagsunod at tubanan sa tubuhin na Diyos. Amen ba? Ito sila pag binuotan ka mo, silang pagkinabuhi tipo sa mga dilim magtotoo, aron kung kamo, nauto nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat o magdahil sila sa Diyos sa adlaw sa iyang pagbalik. Hello? Sila na mismo ngayon si mga uyong ko. Kaya naman, nakita niya o nakita nila ang imong kinabuhi. Amen ba? Gusto pa kang daghan kayo makatestimony sa imong kinabuhi. Ipakita isuon, dili sa tao o dili sa Diyos. Ito yan nato ang atong kaugalingon. Ano man, last days na. Hello? Ayun na yung taon nga, ayun na yung taon himuang nga, ang imong pag-alagan sa Ginoo kanabang gana-gana. No? Kaya naman, kasi ang samal na pumipapta, kung Ginoo ko. Karoon nagsimba lang, kita kay daghan.
Pero mas daghan kita sa bungan ron. Daghan ang sa bungan ron. Kaya sa simbahan. Kaya kita nga gamay ka ron. Ino na pulo sa Ginoo. Sunod ka mo sa sigpit nga ganghaan. Kay malisod ang dalag og jutay ra. Kaya kita mo'y jutay ra. Amen ba? Kita nga adra. Representative sa atong tribe, representative sa atong family, representative sa atong mga igsuon, representative sa atong mga ginikanan. Atong bangal sa atong buwan ng Diyos. May gani kayo na jutay. Amen ba? Salamat sa jutay nga nangalagay sa atong buwan ng Diyos. Ano man? Mura man din nakita. O mura na itandong sa Ginoo. Daghang gitawag sa Diyos. Pero pagkilala ang ipili. Kung sa ka, ang ipili sa Ginoo. Hello? Panalangyan para sa pulong sa Ginoo. At na sa last verse, 2 Thessalonians chapter 1. Ikaduhang Thessalonica, Kapitulo 1, versikulo 7 hangtod sa 9. For 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9. O papahulayon kamong nag-antos, ingon man usab kami. Buhaton niya kini inibalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit, pinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel. Manit siya uban sa nagdiraab nga kalayo, aron sa pagsilot niya kung wala mo ila sa Dios, niya kung wala mo dawag sa maayong balita, mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Magantos sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagpalaglag, gipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo sa iyang mga araw. Oh. Kasi gisulti sa pulong sa Ginoo dira, niyo siya ito makapahulay o papahulayon kamong nag-antos ingon man usab kami. Kitang tanan gyud na sa kalibutan nga nagpuyo, grabe ang unang-unang giantos na to, batasan sa to ang silingan. Ligid makasabog si mo. Sa gusawan ni mo ba? Ligid kasabog. Ikaduha na itong giantos, mga panginahanglan. Grabe, no? Pero yun ang pulong sa Ginoo, buhaton niya kini, ibalis Ginoo na susigal sa langit, kinuyugan siya gamhan ng mga. Buhanin siya uban sa nagdilaam nga kalayo. Aron sa pagsilot niya itong wala mo ina sa Diyos. Hello, kato lang wala mo ina sa Ginoo iya silutan. Pero ikaw nga nakaila sa Ginoo, ikaw nga mag-imiila sa Diyos, wala kay silot na mapaabot. Amen ba? Wala kay silot na mapaabot. Yan ang pulong sa Ginoo, paantoson sila sa silot nga mao ang walay katapusan pagkalaglag, isod kayo na siya. Kaya before pa lang nahitabo kini mga butanga, before pa lang ang end of time, ipahibalo na ta sa Ginoo kung sa'y dapat natong buhaton nga naman, musugod ka o sa gilid, mahitabo kini tanan. Kinahanglan lang na prepare ka nun ay atong kinahanglan. Kaya mahitabo yun ang panahon na isulti sa pulong sa Ginoo. Hello? Kaya kita mga kabataan, kabatanunan, ginikanan, panikamutan na to na malipay ang Ginoo sa to. Balad ikot malipay ang tao sa mga. Kaya toli, kung na mo kang kristahan ng kalaban, maka sa kalibutan. Yagaan ka sa kalibutan kung na mo kang kristahan. Panikamuting ang Ginoo malipay sa to ang kinabuhi. Amen ba? Ang Diyos mahimuot sa to ang kinabuhi. Kaya, inaon na napanalaginan ta sa pulong sa Ginoo. Kung akong mga pag-angkot sa Ginoo nga, ang atong kinabuhi maduol nato sa itong buhay ng Diyos. Manindong tao ato na sa mga pulong. Pasalamatan na ito itong buhay ng Diyos sa mensahe na iyang ihatag ka na itong karong-kabuntang. Salamat, Lord, sa kayagayunan Ginoo ngay mong ihatag ka namong tanan o Diyos. Salamat, Lord God, kanunay ka Ginoo, nag-sulti ka namo, kanunay ka, nag-remind ka namo, kanunay ka Ginoo, nag-ahatag
ihatag ka na mo, Lord God, sa babala, Ginoo. Aron kami, Lord God, makakita, O Diyos, kung sa'y dapat na mo pagabuhaton before ka bumalik, O Diyos. And Lord, nagsulti ka, Ginoo. Nini katapusan mga adlaw mo, muabot ngayon ang malisod ng panahon. Dili lang sa mabutang, ni kalibutan, dili lang sa material nga mo panginahanglan, nakalisod kami. Kundi, Lord, daghan po mga batasan sa mga tao na nakalisod kami. Kaming tanan, Lord, nakalisod sa kalibutan. Pero nung duman na mo pang maayo, Father God, na nakaka, Lord, continue, Lord God, na mag-bless ka na mo, continue, Ginoo, nga mag-auban ka na mo. Kaya, Lord, gusto ni mo nga kaming tanan, O Diyos. Lord, makalawat kayo sa kanti na imuha, Ginoo, i-prepare before pa di mo ibuhat o gihimo kaming Kristohanon, Ginoo. Kaya bless sa mga kabataan, Father God, na mahimo silang safety diya sa imong mga kamot, Lord. And kay revelation, Ginoo, Lord, kung naa kami sa imong mga kamot, Lord God, naa kami sa imong presensya, Ginoo, diligid kami mo sa Second Chronicles, Father God, Lord, iyong kang Ginoo. Muadto kami sa imong templo sa panahon na dunay mga kalamidad, dunay kagutom, dunay ginoy kasakit, Ginoo. Kaya diha sa imong presensya, Lord God, dunay kahupayan ang among ibati, O Diyos. O diha sa imong templo, Lord, na imong presensya, o ikaw, Lord God, magatago, magatubag sa tanan namong mga prayer. Father God, i-bless, Lord, ang mga kabatanunan, Ginoo, nga may mo silang kanunay, Lord God, kanunay eagerness, Ginoo, sa Lord, sa pagsulod, Ginoo, sa gingharian, sa Lord God, dagop na nakangimo, Ginoo. Doon na sila eagerness, Lord God, na muhalas silang kaugalingon nga nakanimo, Diyos. Eh, Lord, kinintanan, Father God, mahitabo kayo, Ginoo. I-bless sa mga ginikanan, Father God, I pray, Lord, likunan mo sila sa kanunay. Imo, Lord God, ang kaalam, Ginoo, nga pagkipangayo ni Solomon, Father God, ang kaalam, Lord God, maabot usab ka na mo, Father God, Lord. Kaalam, Ginoo, maghatod ka na mo, Ginoo, sa kasiguruhan sa mong kinabuhi, O Diyos. Kaalam, Lord God, na dili kami mahimong malaglag. Kaalam, Ginoo, para sa maghinikanan, Lord. Aron, Diyos, Lord God, maghiyahan nila ang ilang mga kabataan diya sa pagkinabuhi, Ginoo, nga masinugtahan kanimo. Kami tanan, Lord, nangandoy kayo, Ginoo, sa mga, Lord God, na tama. Kaya, Father God, Lord, doon na may prediction, Ginoo, nga doon na may kalamidad, na may tabo, mas lala pa, Ginoo, nga na mong na-experience, Lord God, last days, Father God, Lord. I pray, Ginoo, nga likunan mo kami tanan. Dili kami mamalaka, Lord God, dili kami mataranta, Ginoo. Dili kami bisan sa lang among hunahuna, kung dili, Lord God, kung panahon nga may tabo, kami kanang tanan, Father God, doon na kami time, Lord, nga muapo kami mo, Ginoo. Musalit ka ni mo, Diyos, o kunagong ka ni mo, Father God, Lord, o gano'n na kami tahan ko niyo nga mo pray, Father God, na itong mga tao na, Lord God, naka-experience ni Ginoo nga kalimidad. Kanunay mo kami, Lord God, naghiyahan, Ginoo, sa mong pagkinabuhi, Father God. Salamat, Lord, sa mong pag-bless ka na mo, Ginoo, dawato na mo kiniginoo. Ingon, Lord God, na pinaka-importante na among nadawati ka ni mo, Lord. Mas labaw ka rin pakilig bulawan, Ginoo. Mas labaw ka pakilig, Ginoo, sa bisan unsa, Ginoo, nga price, kanabang mas mahal kaayo, Ginoo, sa kalibutan. Ang among kinabuhi, mas mahal pa niyan, Ginoo. Kay mga Lord God, nagatagan kiniginong dako kay gayunan aron makaila o makabalik na ng kanyang Ginoo. Salamat, Lord God, yung kabutanon kanimo, Father God, kami nagasaling nagalako. Palayon ka, Ginoo, sa walang katapusan in Jesus' name. Amen. Palakpakan at tumuhin ka, Diyos.